Tepa cash out na. Cash? Meron naman. Magkano? Magkano sa 4-5? 4-5. Ito. Ayan yung guide. So, 4 hanggang 4-5, 90 ang charge. 90. So, bali magiging 4-5-90 ang isi-send ko sa'yo. Oo, tama. Ito ba yung number mo? Oo, yan. Picture ko papadala ko sa kapatid ko. Mandali. Okay. Sorry. Hindi sa device mo manggagaling. Hindi, doon sa kapatid ko. Inutos lang sa akin to eh. Sige, sandali lang. Bago mo i-send kasi, bigay ko muna yung guidelines. May guidelines kami kasi dito pag nagka-cash out. Ano yan? Ito siya. Cash out. So, explain ko para malinaw. So, ito yung requirements natin. Isang ID na may picture. Tapos, kailangan mo mag-fill out sa logbook kasi nandyan yung name, yung address. Tapos, signature later kapag na-receive mo na yung pera. At syempre, picturean kita. Kailangan kitang picturean together with the cash and the ID. Para na-acknowledge mo na natanggap mo yung pera. Bakit may ganyan-ganyan pa? Doon sa amin wala namang ganyan. Ang arte naman yata dito sa lugar ninyo. Hindi naman ho sa ganun, sir. Kaya lang ho, sa inyo, pwedeng walang ganito, pero dito sa lugar namin, ito na talaga yung pinapractice namin. At isa pa po, ngayon ko lang po kayo nakita. So, talagang kailangan namin mag-implement ito kasi wala namang po kayong records dito sa amin. Sige na. Saan ba yung number? Pahintay na lang, sisend na kapatid ko. Hiram na lang sir ng ID mo para mailagay mo na dito yung detalye. Ito, sinend na raw niya. Ayan yung picture. Ayan. Reverse na. Bale, ito pa. 4,590 na yung sinend nun, te, ha? 4, 5. 4,590 kaya 4,5 yung matatanggap nyo. And then, ito pa. Bale, pasign na lang ako dito. Then yung full name mo, signature overprinted. Tagal po 20? Bale, sir, picturean na lang kita. Nahawak mo yung pera at... ID ko wala pa, ito. Picturean ko na lang ito. Ayan, okay na. Okay na? Meron ng record. Okay na, sige. Thank you! Mga kanegosyo, ito pong ganitong klase ng sistema na ipinakita po namin sa inyo kanina ay isa lamang pong option na maaari ninyong gawin kung kagaya namin na kayo ay sari-sari store owner at nag-aalok rin po ng serbisyo ng GCash or yung cash in at cash out. Yun pong ganong klase ng sistema ay aaminin ko sa inyo na hindi po namin yan ginagawa sa lahat ng customer namin na nagpapakash in or nagpapakash out. Ginagawa lamang po namin yan kapag merong tao na pumupunta sa amin na ngayon lang namin nakita at nagpapakash out ng medyo may kalakihan rin pong pera. Alam nyo mga kanegosyo, hindi po sa nagiging judgmental po tayo. Talagang nag-iingat lamang po kami dahil kami minsan na rin nabiktima ng ganong klase ng modus. Kaya siguro hindi rin po natin masisisi yung mga kagaya namin at yung ibang mga sari-sari store owners kung nagkakaroon ng requirements kapag medyo may kalakihan na po yung transaksyon. Pero kagaya nga po na sinabi ko sa inyo mga kanegosyo na ito po ay isang option lang at hindi ko to ginagawa sa lahat ng mga customer ko dahil kung lahat ng magpapakash in at magpapakash out gaganyanin natin, syempre baka mawalan rin tayo ng customer at isa pa napaka-hassle po nito lalo na kapag sunod-sunod na po yung bumibili sa tindahan mo tapos ibibigay pa natin yung ganong klase ng requirements sa cash out. Kaya pag-isipan nyo po ng mabuti mga kanegosyo. Pwede nyo rin sigurong bawasan yung requirement. Siguro simpleng picture lang is okay na. Tandaan nyo mga kanegosyo ha, malapit na naman po ang Kapaskuhan. Ilang araw na lang at bare months na naman. Kaya syempre, hindi maiiwasan na dadami at magdadatingan na naman yung mga taong manloloko. Ito ang tatandaan ninyo, kung walang magpapaloko, walang manloloko. Yun lang mga kanegosyo. Maraming salamat po.